I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. And hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, para sa inyo to mga beswa. Lalo sa mga loyalists, naku po, talaga naman, oo, masayang-masaya sila, no. Eto guys, hindi na maawat ang ating mahal na Pangulo sa pagbibigay ng tulong, hindi lang sa mga milyones sa epekto ng El Nino, pati titulo ng lupa o maarangkada. Naku, 2 taon nang namumuno si Pangulong Marcos Jr., 2 taon na may migay ng titulo ng lupa sa iba't ibang lugar sa dako ng Pilipinas. Yan po guys, itong lugar na ito ay dyan po sa Coronadal at South Cotabato, di kayo naloka. Magbibigay ng titulo ng lupa. Napakadami, kung nakikita nyo ang mga tao dyan, sila po ay makakatanggap ng titulo ng lupa. Sa matagal ng panahon, ngayon nila nadama ang pagmamahal ng isang pamahalaan. Siyempre, priority ni Pangulong Marcos Jr. kasi guys, number 1 ang mga magsasaka. Kaya naman, inuunan niya, no? So yun guys, panoorin nyo ang kanyang talumpati, ang pag-distribute ng titulo ng lupa sa ating mga kababayan sa Coronadal at sa South Cotabato. Shout out po sa inyo lahat and congratulations. Eto na mga bes. Po ang araw na matagal na nating inaantay. Hindi lang po kayo, pati kami, matagal na namin iniintay. Dahil po, ang katotohanan nito, ang programang ito, ang pagbibigay ng titulo sa ating mga agrarian reform beneficiary ay sinimulan ng aming mga ninuno. Sinimulan ito nung panahon ng aking ama, nung siya'y Pangulo, at ang kanyang Secretary of Agrarian Reform, ang pangalan was Secretary Conrado Estrella, ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya po, kung kayo ay nasisiyahan, kami po ay siguro katumbas na rin ang aming saya. Dahil po, nakumpleto po namin ang sinimulan ng aming mga ninuno. Kaya naman, buong puso po ako nagpapasalamat kay Secretary Estrella para sa kanyang walang kapantay na pagsisilbi sa bayan at walang sawang pag-ikot sa buong bansa upang maihatid sa ating mga magsasaka ang kanilang mga titulo at tulong pang-agraryo. Nakagisnan ko ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng aking ama at ng kanyang lolo sa magsasakang Pilipino. Sa tulong nitong programa ng DAR, ipapagpatuloy namin ang sinimulan ng aking ama at ang lolo ni Secretary Estrella. Nilalayo namin makakapagbigay pa ng halos 2,000 titulo sa tinatayang 2,600 magsasaka sa inyong rehiyon ngayong taon. Ngunit, narinig niyo yun? hindi ito gaya ng nagdaang panahon. Wala na po kayong taunang bayarin o amortisasyon sa lupang ito. Ang tanging aalahanin na lang po ninyo ay kung paano gawing produktibo ang inyong lupa at paano kayo magkakaroon ng mas maginhawa na buhay at para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Wow. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa ating mga benepisyaryo, naway magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Sa ating mga magsasaka, kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindayin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Dinig niyo yan? Magtulungan po tayo. Sama-sama natin isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Ito ang buka ng bagong Pilipinas at sa buka rin ng aming pamumuhay.
Napakaganda po ng programang ito. May sarili na po kaming lupain na may sariling titulo. Wow. Maraming salamat po sa mahal na Presidente ng Pilipinas dahil po siya lang po ang namimigay sa amin ng sarili naming titulo. Wow, nakakatatlo. Maraming salamat po. Almost 26 years ako na nagsasaka sa lupang aking sinasakahan. Actually, isa akong tinangkin noon. At nang dahil sa programa ng ating gobyerno, isa po ako sa pinakamasayang nakatanggap ng collective title noong 1998. Nang dahil sa programa ng ating gobyerno, ako po ay nagkaroon ng sariling lupa, ng split program. Masaya po kami kasi hulog ng langit sa amin yun kasi hindi na kaming babayaran sa bangko. Actually, yan ang aming una ng panghanap buhay sa lupa. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang programa at sa ating DAR Secretary, Conrado M. Estrella III. Sir, maraming salamat po sa programang binigay nyo sa aming magsasaka. Malaking tulong po ito sa amin. PBBM, saludo good kami nga mga ARVs sa imo. Ayan ang isa sa mga. Naririto po. Scrapbook kaya kung pwede sana, anyayahan ko yung isang ARV. Si Tata Eliseo, kaya pa ho ba niyong umakyat sa hagdanan? Alalayan niyo at baka Sir, kayo na ho ang mag-abot sa ating mahal na Pangulo. Yan ang inyong pasasalamat. So yun guys, scrapbook yung mga ARBs, talagang mayroon silang binigay kay Pangulong Marcos Jr. Galing naman. Pakialalayan lang. Naku, binasa na ng ng Pangulo guys. Ano bang laman yan? Kaya ho, siyempre mga magagandang marami details. tayong pasasalamat sa atin mahal na Panginoon ngayon. At lalong-lalo na po, ang presidente pa mismo ng Republika ng Pilipinas ang nagdadala ng titulo ninyo. Hindi na tayo makakahanap ng ganyan. Mabuhay po kayo and God bless all of you. Maraming salamat, Secretary Estrella. Sa puntong ito, dadako na po tayo sa pamahagi ng land titles sa ating Agrarian Reform Beneficiaries na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Hinihiling po natin sina DAR Secretary Conrado Estrella, Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo, TESDA Director General Suharto Mangundadatu, at ang mga local government officials sa stage na samahan ng ating mahal na Pangulo. Ang mga benepisyaryo ng electronic titles ay mula sa iba't ibang bahagi ng Sorsogen.
na magandang araw po sa ating lahat. Kinabahan. Ako po si Ginoong Eliseo Toscano, 73 taong gulang ng Barangay Manabuan, Matalam, Cotabato. Lubos po aking tuwa at kagalakan dahil sa wakas ay natanggap na namin ang titulo ng aming lupa. Emosyonal yata si Tatang. Oh. Sa ngalan ng lahat ng benepisyaryo ng Region 12, nais po namin magpasalamat sa ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa pagsabatas ng New Agrarian Emancipation Act of 2023 noong ika-7 ng Hulyo ng nakaraang taon. Malaking tulong po ito at kaginhawaan sa aming mga magsasaka dahil binura na ang aming pagkakautang sa Land Bank of the Philippines sa loob ng 30 taon. Agyaman kami po, Presidente Marcos. Maraming salamat din sa ating DAR Secretary, Conrado Estrella III, sa kanyang aktibong suporta sa pagpapatupad ng programa ng DAR para sa kaayos ng buhay naming mga benepisaryo. Sa lahat ng bumubuo ng DAR Regional Office 12 na pinamunuan ni Regional Director Mariani Lauban Baonto at sa DAR Cotabato Provincial Office na pinamunuan ni Parpo 2 Evangeline Bueno. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at pagsusumikap sa pagtupad sa inyong mga tungkulin. Saludo po kami sa inyong masigasig na pagtrabaho upang mapasakamay namin ang e-titles under Split Project. Makaasa po kayo na ang bunga ng inyong pagsisikap na kami ay mahatiran ng kaukulang serbisyo ay susuklian namin ng ibayong pagsusumikap. Bilang mga ERB, gagawin po namin ang lahat upang mapagyaman at mapagalagaan ang lupang inyong ipinahagi sa amin. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos. Mga kababayan, narinig yung speech ng ating mahal na Pangulo at yung mga magandang pasasalamat ng mga beneficiaries. Ay nako guys, ang dami po yan. Ilang libo po yan mga kababayan. Ha? Napakadami po yan. Grabe, antindi. No? So dahil dyan mga bes, ako'y natutuwa. Hindi man ako nakatanggap. Ako guys, natutuwa ako para sa aking mga kababayan talaga. As in talaga. Dahil isa po din na tayong Pilipino, dapat lang matuwa tayo no, sa kanilang mga blessing na ibinigay ng pamahalaan. Oh, 'di ba? Si PBBM lang ang malakas, guys. Real talk po tayo no. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., nakita naman natin ang kanyang sincero no sa pagtulong sa mga magsasaka, mga kababayan. Alam nyo, nung panahon ni yung mga PAS admin, yung mga dry pallar, pag nag-ani sila, ang mura ng kilo ng dry palay na binibili. So, totoo lang. Pero ngayon lang sila nakatikim ng kunting ginhawa. Dahil yung mga bagong saka, guys, yung bagong ani, gobyerno na pong bumili through NFA. Magkano, guys, no? 30 ang per kilo. Katuwa talaga ng mga magsasaka. At least nakabawi sila. My goodness, saan kayo makakita niyan? Talagang priority kasi ni Pangulong Marcos Jr. ang mga magsasaka. Kung ito po yung ginawa ng mga PAS admin, sapat na tulong sa mga magsasaka, baka hindi tayo mag-import ng bigas, guys. Kasi alam nyo, number 1 tayo na importer ng bigas sa buong mundo. Ibig sabihin, malakas kumain ng mga Pilipino, mga bes. Hindi, yan ang life natin rice is life, no? Ng mga Pilipino. And then, hindi lang yun, guys, no? Sana tuloy-tuloy ang tulong para sa mga magsasangka hanggang sa dulo ng mundo. Thank you guys for watching. Ayan.
Congratulations sa mga kababayan natin. Lahat yung nasa loob guys ay nakatanggap po ng titulo ng lupa yan, no? Thank you guys. See you again on my next upload video. Ay, tingnan nyo, kadami yan mga kababayan. Pinapass forward lang natin. O, di ba? Kudos kay Secretary Estrella III. South Korea and Coronadal. Maraming salamat guys. See you again on my next upload video. Bye bye boy and babus. God bless Philippines. Oy, grabe, may diary talaga si Pangulong Marcos Jr.